Okay, simulan na natin. Sa paghihimay natin ngayon ng El Filibusterismo, titingnan natin ang Kabanata 27 at 28. Dito, susuriin natin yung napakasalimuot at parang sasabog na tensyon sa pagitan ng mga mag-aaral na uhaw sa pagbabago at ng mga makapangyarihang institusyon. Kumbaga, makikita natin kung paano ang isang simpleng labanan ng mga prinsipyo ay pwedeng maging mitya ng isang malaking gulo sa lipunan. Alam nyo, ang pinaka-interesante talaga sa bahaging ito ng kwento ay kung paano nito sinasagot ang isang napakabigat na tanong. Paano nga ba humahantong sa matinding panik ang simpleng paghingi lang ng karunungan? Ipapakita sa atin ng mga kabanatang ito yung eksaktong sandali kung kailan ang isang intelektual na hakbang ay literal na nagpasabog sa isang lipunang punong-puno ng hinala at praning. Parang boom, ganun kabilis. Kabanata 27, ang ideolohikal na debate. Dito tayo magsisimula sa isang napakatindi at seryosong pag-uusap ni Isagani at Padre Fernandez tungkol sa pag-aaklas ng mga estudyante. So isipin nyo yung eksena. Sa isang banda, nandyan yung mga estudyante sa pangunguna ni Isagani. Ang hinihingi lang naman nila ay mas maayos na pagtrato, suporta para sa mas malayang edukasyon at kalayaan. Basic rights, di ba? Pero sa kabilang banda, ididepensa ni Padre Fernandez ang institusyon. Sabi niya, teka lang, imposible at hindi praktikal yung mga hinihingi nyo. At ang rason niya, biktima rin daw ang mga praile ng bulok na sistema. Dito na binitawan ni Isagani yung pinakamabigat niyang punto. O, nirerespeto niya si Padre Fernandez, pero ipinamukha niya yung napakalaking agwat sa kapangyarihan. Sabi niya, parang, teka, hindi tayo pareho ng sitwasyon. Kayo kasing mga praile, nasa posisyon kayo para magpatupad ng tunay na pagbabago. Kaming mga estudyanteng Pilipino, wala kaming kalaban-laban. Magsalita lang kami, madali na kaming hulihin at ipaaresto. At para patunayan yung punto ni Isagani sa pinakamasakit na paraan, umalis siya pagkatapos ng usapan nila at alam niyo kung anong nangyari? Inaresto siya sa mismong araw na yun. Mismo, literal na kung ano yung kinatatakutan niya, yun agad ang nangyari. Ilang oras lang ang lumipas. Pasok tayo sa Kabanata 28, na kilala bilang tatakot o takot. Dito natin makikita kung paano nag-shift yung kwento mula sa isang tahimik na debate papunta sa isang malawakang pagsabog ng gulat at takot. Grabe yung naging ripple epekto ng mga pag-aresto. Agad-agad yung paranoia. Si Benzaib na isang mamamahayag, feeling niya, I told you so. Kasi nagkakatotoo yung mga sinulat niya na isang malaking sakuna ang sistema ng edukasyon. Si Quiroga naman na isang negosyante, nagpanic level 999. Nag-arma siya ng mga tauhan at nagkulong sa sarili niyang tindahan, naghihintay ng gulo. At syempre, yung mga chismis kung sino ba talaga ang may kasalanan, kumalat na parang wildfire. Nakakadurog ng puso na makita kung paano ito naging isang trahedya. Parang domino effect yan eh. Una, malawakang kalituhan dahil sa pag-aresto sa mga estudyante. Pangalawa, kinain ng matinding praning ang mga otoridad na baka may sumiklab na pag-aalsa. At yung pinakamalala, yung pangatlo, dahil sa sobrang takot ng mga nasa pwesto, may mga inosenteng tao sa iba't ibang bayan na aksidenteng nabaril. Isipin nyo yon, napahamak sila dahil lang sa maling akala at gulat. Habang nagkakagulo sa buong bayan, silipin natin si Placido. Pumunta siya sa isang tindahan ng paputok. Ngayon, bakit pa importante tong lugar na to? Kasi dito mismo ipinapagawa ni Simon yung mapanira niyang bomba. Pagdating ni Placido doon, nadatnan niya yung ilang mga lalaki na literal na paralisado na rin sa takot na baka hulihin at madamay sila sa gulo. At para mas lalong maging mabigat ang sitwasyon, nasaan na ba si Simon? Simula nang mabalitang may sakit siya, as in zero, wala man lang nakarinig kahit isang salita mula sa kanya. Nawala na lang siyang parang bula habang ang lahat ng tao sa paligid niya ay namamatay sa takot. Kaya para tapusin ang paghihimay natin ngayon, gusto kong iwan sa inyo ang katanungan ito. Ano ba talaga ang mangyari sa isang revolusyon kung ang mismong utak nito ay biglang naglaho sa dilim? Habang iniiwan ang isang bayang takot na handang mag-away-away at manakit ng sarili nilang mga kababayan. Pag-isipan niyo mabuti yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon sa ating pagsusuri.